Good morning mga Karpi, magbibigay lang tayo ng tips. No? Ngayong araw na to, mayroon akong ginagawang motor. Kagabi pa to dinala. So, timirkas itong motor na to. Tinulak ni Paps dito papunta dito sa bahay. No? Kagabi. Ah, Panoorin nyo yung video ito para magkaroon kayo ng idea. Lalo na especially sa mga naka-Rusi Passion, mga Rusi Scooters, Motorstar na naka-D-Type. Ah, Panoorin nyo to para magkaroon kayo ng idea, no? At sana makatulong to sa inyo, no, lalo especially sa mga nakakarburador, no, na scooter, no? Papakita ko sa inyo kung anong dahilan bakit timirik yung motor niya, no. Ini-start niya namamatay, pag hindi siya nagsisilindro namamatay. So ito, pakita ko sa inyo. Tara, simulan natin. So ayun mga Karpi, no, try natin start, no. Ito yung problema niya. Pag ini-start niya, namamatay. Ayan. Ayan. Kahit laging parang ganyan. Tawak ko, pak, namamatay. So yan. Papakita ko sa inyo kung anong solution pwedeng gawin nyo dyan. Especially sa mga naka-D-Type. Yan. So ito mga paps, papakita ko lang sa inyo kung ano yung naging solution ko, no. Kung may ganito pa yung motor nyo, yung fuel valve, no, gawin nyo ganito. Kasi ang ginawa ko dito, tinanggal ko to. Tanggalin ko na to. Tapos i-disable ko na to. Wala na to. Yan, wala. Pwedeng tanggalin nyo na yung pinaka-vacuum na to, tapos erekta nyo na lang. Papakita ko sa inyo, no? Wait lang. So yung mga Karfi, no, nakita nyo, dinisable ko na, no? Sinapalan ko lang ng tornilyo. So wala na tong mga vacuum niya, dinisable ko na pati yung vacuum dito. Kaya nagkakaganon kasi nagkukulang, sorry. Nagkukulang sa air vacuum. Kaya nahihirapan yung makina mag-start, no? Yan. So dinisable ko na, no? Ito, irerekta ko na lang to. Mamaya. Papakita ko uli sa inyo, no. So yan, dinisable ko na, sinapalan ko muna ng tornilyo, then start natin mga paps. Okay natin, ba stable na, ba isa nire-return ko lang to. Diba? Ulitin natin. So ayan, nakita niyo naman kung paano nag-start, no? Hindi na siya namamatay-matay, no? So minsan kasi, kadalasan kasi na pagbibitangan natin madalas si carburetor, si D-type, si carburetor lagi sinisisi natin. Hindi natin na-check itong mga hose na to, mga vacuum. Yung mga vacuum na hose na yan, no, lalo na yung panggaling dito, malaking epekto yan, no. Minsan, pagpalit tayo ng carburetor, ganun pa rin. So gastos lang. So mas better talaga tino-troubleshoot. So itong ginawa ko, dinisable ko na to kasi nahihirapan yung makina humigop ng hangin gawa ng nagkakaproblema nga sa vacuum dito. So ito, irerekta ko na to, mamaya papakita ko sa inyo, no. So ayan, pwede nyo gawin to sa mga motor nyo. Kung ganun na i-encounter nyo, disable nyo na yung vacuum, no, kasi talagang kung wala na kayong choice talaga, no, i-disable nyo na kung wala kayong paglalagay ng vacuum. So ngayon okay na siya, one click na siya. So ulitin natin, start natin ulit. Patayin na natin. So ayan, nakita niyo naman mga paps, hindi na siya namamatay. Simpleng tips, konting kaalaman. Minsan nakala natin carburetor lagi ang problema.
Pero ito, nakakalimutan natin yung mga vacuum hose i-troubleshoot, no? So yan, so simple tips lang to mga paps, paano may napulot kayong kaalaman. So ayun mga Carpi, pakita ko lang sa inyo yung ginawa ko, no, sa motor ni Pops Greg, no. Yung kanyang motor ay timirik na. So ito, dinirekta ko na yung hose, fuel hose papuntang carburetor, no. Bakit natin dinirekta? Kasi may issue na rin tong fuel cap o fuel valve, no. At wala tayong pamalit pa na pyesa na ganito, kaya ginawa muna natin paraan, kaya nirekta muna natin. So anytime naman pwede ko naman ibalik kapag gusto ni Pops na ibalik to or nakabili siya ng bagong pyesa na fuel cap, no. So ang purpose kasi nito ay automatic off yung fuel kapag nakapatay yung motor, no, naka-off. Ito yung vacuum, kaya nagkaroon ng issue sa vacuum. Kaya nahihirapan din mag-start yung motor dahil may issue sa vacuum. Okay? Hindi makahigop ng sapat na hangin yung makina. And then, isa pang issue niya, yung sa intake manifold, hindi ko na naipakita map kasi nakabit ko na. Hindi ko na pwedeng kalasing kasi nga, yung masisira yung gasket na nilagay ko. Okay? Kaya, hindi ko na naipakita sa inyo. So, ginawa ko lang ng paraan kasi nga, yung intake manifold niya ay walang nakalagay na insulator. Kaya ginawa ko lang ng DIY na gasket para lang walang singaw, hindi magkaroon ng singaw yung intake manifold. Kasi kapag may singaw yan, kahit konti lang, talagang maglolo ko yung motor nyo, no. Tapos tsaka itong mga hose na yan, pag i-checkin nyo rin yan, no? Pag may mga butas-butas na yan, may crack na yan, palitan nyo na. Kasi akala nyo lagi kasi na pagbibintahan yung carburetor. So yun lang yung issue ni Pops, no, bukod sa fuel cap. Okay, so yun lang mga ka-RP, at sana may napulit kayong kaalaman sa video na to, at maraming salamat sa panonood nyo, sa suporta nyo, lalo yung mga newbie. And kayo lagi, bye bye, peace out, sana nakatulong.